Di ba kasama mo si Isko sa kampanya noong midterm election nang pinaglalait mo si Benny Abante at saka si Valeriano? Ginagaya-gaya mo pa nga yung boses. O, si Isko mismo yung nagsasabi. Kompleto na niya, Mr. President. Tuwang-tuwa sa ginagawa ng ating Pangulo. Siya mismo yung nagpapatunay na yung ating Pangulo nasa tamang direksyon. At maraming ginagawa. Hindi pinapabayaan ang ating mga mamamayan. Taliwa sa inyo pong sinasabi na napabayaan ang ating bansa dahil sa bisyo. Kung saan-saan ka kasi pumupunta. Di ba? Kaya hindi ka updated. Napakaraming ginagawang mabubuti para sa ating bayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, witness mismo si Isko. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi ni Sara Duterte, hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Yan yung mensahe niya mga kababayan para ilihis yung issue sa kanyang impeachment. Yan sabi niya rito. Iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi na bago ang impeachment complaint na isinampa laban sa kanya ngayong taon na may layon lamang umanong pagtakpan ang patuloy na pagkalugmok ng bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ang naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Pagtakpan. Walang kailangang pagtakpan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang may ginagawang cover up, kayo. O diba? Yan ang malinaw. At yung mga kasama mo sa Senado, pilit mong nililihis ang isyu. At itong sinasabi mo na hindi maipaliwanag ng ating Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng ating bayan at kahirapan, pagkalugmok sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayan at bisyo. Saan ka ba galing kasi? Hindi kasi pumirmi dito sa Pilipinas. Lagi kang nandun sa Lakwatsa, sa Dahig, at kung saang bansa para sa mga maisog rallies noong isang taon at hanggang ngayon, sige lang ang travel mo. So hindi mo nakikita kung anong ginagawa ng ating Pangulo. Pero nakita po ng inyong dating kaalyado na iniwan na yata kayo si Isko Moreno. Tuwang-tuwa si Isko Moreno sa ating Pangulo. Yan sabi ni Isko, kompleto na Mr. President. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Di ba? Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop na, kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng pamantasan lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences. Di ba kasama mo si Isko sa kampanya noong midterm election nang pinaglalait mo si Benny Abante at saka si Valeriano? Ginagaya-gaya mo pa nga yung boses. So, si Isko mismo yung nagsasabi. Kompleto na niya, Mr. President. Tuwang-tuwa sa ginagawa ng ating Pangulo. Siya mismo yung nagpapatunay na yung ating Pangulo nasa tamang direksyon. At maraming ginagawa. Hindi pinapabayaan ang ating mga mamamayan. Taliwa sa inyo pong sinasabi na napabayaan ang ating bansa dahil sa bisyo. Kung saan-saan ka kasi pumupunta. Di ba?
Kaya hindi ka updated. Napakaraming ginagawang mabubuti para sa ating bayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, witness mismo si Isko. Ito pa yung ating Pangulo na ang sabi nila, malapit nang mamatay. Ito na, nakikita na natin ang Kasama si Isko. na lumalabas na yung ating mga linagay para sa healthcare sector ng para sa ating mga kababayan. At we have begun already to feel the effects of the appropriations that are coming out of the 2026 GAA. Kaya it's a very happy day because we ground broke for the all of the sciences that are necessary for the healthcare sector. At dadami ang mga estudyante. Alam naman natin na ang Pilipinas kulang ang ating mga doktor, ating mga nurse, ating mga medtech, lahat ng mga healthcare workers, at madadagdagan sila at para mas maganda, magiging mas maganda ang ating pagbigay ng serbisyo sa kalusugan para sa ating mga mamamayan. So I'm very happy that we are starting to feel the effects of the budget that we work very hard on, and when we put healthcare as one of the priority appropriations na ginawa natin. So yeah, that's the thank you. Mr. Thank you. President, would you Yeah. like to comment on the counting of impeachment complaints against you at the House and Senate? Not really. I mean, the House is doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done, and you can get on with our work. Because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political move. Mr. President, As usual. kanina po na-transmit na ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint laban kay Yes. Sara. Yes. Ano po yung reaction niyo po dito? Now, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. O bayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So, let's let them do their jobs. All right. Thank you. Bumaliktad na si Isko. Nasa panig na ngayon ang ating Pangulo. Baga nga si Isko, mga kababayan, na tumakbong muli. Although sabi niya noon, tatapusin niya yung kanyang term as Manila Mayor nang matalo siya ng ating Pangulo sa 2022 presidential election. Who knows, baka biglang bumalik sa presidential derby si Isko, kalaban na ni Sara Duterte. Kung hindi siya ma-impeach. Ay ba, mga kababayan? Kaya malabo yung mga pinagsasabi ni Sara. Napabayaan daw yung ating bansa dahil sa bisyo. Ang daming mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malayong malayo yung kanyang tatay. Yung sa paglaban pa lang po sa korupsyon. Ngayon sinisiraan nila yung ICI. I-update ko kayo ng ginagawa ng ICI. Nakala ninyo tigbak na. Nagsubmit ng report yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ayan ICI submit report to Office of the President. Isinumite ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang 125-day report sa Office of the President. Kabilang sa kanilang report ang mga detalye sa mga accomplishment at aktibidad ng komisyon mula nang magsimula ang kanilang operasyon noong September 15 hanggang January 18. Ayan yung kanilang report, mga kababayan. Ito yung summary, ICI in numbers. Records, management, and documents processing. 753 incoming documents received. 353 outgoing documents issued. 67 reports received from PNP-CIDG. So ang na-process nilang total documents, mga kababayan, 1,173.
Ano pa ang sabi dito? Investigative communications. 160 investigative communications. Invitation in subpoenas ang pinalabas nila. Notable personalities appearing before the ICI. 25 total notable personalities. You see? 5 mga agency heads, 7 mga senador, 13 mga members of the House of Representatives. So ang total po, 20 legislators. Ang hearings, mga kababayan, na naisagawa nila, in proceedings, 32 hearings conducted or 44 hours of hearings. 3 hearings live stream, 36 witnesses and resource persons heard. O ngayon, 66 individuals referred for ILBO issuance. Ito yung importante dito, yung ombudsman referrals. 9 total referrals submitted to the ombudsman para yung iba kasuhan, yung iba for further investigation. 65 total individuals referred to the ombudsman. Financial control, 6,692. Bank accounts, frozen, subjected to freeze orders. Ilan yung total assets? 24.7 billion estimated total value assets ang nabawi. Assets seized, preserved, frozen, or surrendered. Kita ninyo? Yan 229 motor vehicles, 394 insurance policies, 161 real properties, 16 e-wallet accounts, and 10 mga air assets yung kanilang freeze o kinumpiska, mga kababayan. Yan ang nagawa, mga kababayan, ng ICI na create ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sabi nila, bangag. Dahil sa bisyo daw, napabayaan yung ating bayan. Anong napabayaan? Nililigtas ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating bayan sa massive corruption na ginawa ng previous administration. Di ba pa? Yan ang malinaw diyan. At may mga senador na susunod, mga kababayan, na kakasuhan, recommended for filing ng plunder case, malversation of public funds, at alam na ninyo kung sino-sino, mga kaalyado ni Sara. Kaya kung may kapabayaan, mga kababayan, yon ang Duterte administration, yung tatay niya. Hindi lang pinabayaan yung kanyang mga kaalyado na magpiesta sa pundo ng bayan, kundi pati yung ating territory. Di ba? Hanggang ngayon, alam na ninyo kung ano yung posisyon ni Marcoleta pagkatapos biglang bawi ang kanyang mga sinabi sa issue ng China, mga kababayan. Kaya malabo ang mga pinagsasabi ni Sara, mga kababayan. Lahat kasinungalingan, baliktad lahat. Napakasipag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ninyo ito, mga ginagawa ng ating Pangulo na hindi nagawa ng anumang administrasyon, including yung kanyang tatay. Yan aktibong pamumuno ng DHSUD. Sa pamumuno ni Secretary Aliling, patuloy na isinusulong ng DHSUD ang mga programang may agarang epekto sa buhay ng mga mamamayan. Pagwawakas ng 27 taong paghihintay sa sariling tahanan ng mga Ilonggo. Ito, ibinigay na sa kanila yung kanilang mga tahanan bilang simbolo ng dignidad. Pagkakaloob ng COE ay hindi lamang dokumento kundi simbolo ng dignidad at karapatang magkaroon ng sariling tahanan. Yan Yung 20 bigas, mayroon na din pati sa Tawi-Tawi. Yan 20 bigas meron na. Unang Mindanao rollout Tawi-Tawi from 60 to 70 pesos per kilo, 20 pesos na lang. Yan
Sabi ni Sara noon, bulok manan niya pagkaing hayop. O ito pa, eGov PH Super App, solusyon sa traffic fines at serbisyong government-wide nilunsad ng ating Pangulo. Iba-ibang sistema dati ang kailangan para sa traffic fines, iba-ibang platforms para sa dokumento, magulo at nakaka-stress. Ngayon po, may isa ng sistema. Yan. Naisip yan mga kababayan ng previous administration, hindi. Lahat lang ejiki. Tukang-tukang mga kababayan yung narinig natin. O di pa, konektadong buhay, konektadong bayan. Philippine Telecom Summit 2026. Internet sa lahat ng parte, malalayong parte ng ating bansa. Yan pinag-isang lakas para sa digital future. Lahat ng sektor mga kababayan di pinababayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya walang katotohanan yung sinasabi ni Sara. O ito naman po, lahat ng skills, isang app na rin para sa mga naghanap ng trabaho, job seekers. Di ba? Training, scholarship, trabaho. Mas pinadali ni PBBM ang access at oportunidad para sa mga Filipino. Di ba po? Pero ano sabi ni Sara? Hindi na may paliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Basag na basag mga kababayan si Sara Duterte. At yung ating Pangulo, mga kababayan, hindi tulad ng kanyang tatay at mga kaalyado na mga senador na mas kampi sa China kaysa sa ating bansa, sa Pilipinas. Ito, pakinggan ninyo. Si Marcoleta, mga kababayan. As West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, Creation ay lang babasahin daw ko yung ating WPS. mapa. There is no West Philippine Sea. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Yan mga kaalyado ni Sara. Include the lives of our children and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Kaya nga sabi ko, Yan si Digong. why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province of Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Tuwang-tuwa yung ambassador. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines previous perspective. Karami ng dagat natin, ibigay na lang. Sige, Ibigay na lang daw. Ito yung si Martin. The Philippines remains steadfast in protecting our rights and entitlements in the West Philippine Yan ang Sea, Filipino. by upholding international law, particularly the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction through coercion or disinformation. Our approach is anchored on legal clarity, diplomatic dialogue, leveraging partnerships, and the peaceful settlement of all disputes. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito Yan ang ating Pangulo. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalap ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga Yan ang leader. Ito yung mga totoong leader na talagang may totoong pagmamahal sa ating bayan. Malinaw na po sa inyo, mga kababayan. Kaya fake news, mga kababayan, itong si Sara Duterte. Malinaw na fake news. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley from Australia po. Mainam ito sa mga cancer patients tulad nito po, isang cancer survivor. Cancer free na siya ngayon. Siya mga kababayan, si Yulitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Jolie faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster kasi, and trusted by survivors. Ganon din si Maritoni Fernandez, cancer survivor din siya. For your inquiries po, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase po siya sa Amerika. Yan yung kanyang mga bags, mga kababayan na binibenta online. Yan, napakaganda. Ito yung live selling na ginagawa. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center sa Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.